everyone! Welcome back dito sa ating channel. Andito na naman ang iyong one and only Mama Mia and it's almost 2025. Oo, malapit na pong mag-New Year. Pero syempre, eto pa rin tayo at nanonood o nakikinig ka pa rin ng ating kwento. Maraming salamat sa iyong suporta. Hi naman ako kay Colleen Bueno. Maraming salamat. Hello rin kay Rahima Slain or Slian. Maraming thank you from Riyadh, Saudi Arabia. Hi din kay Sir Reynaldo de Vera. Ayun, Happy New Year sa iyo, sir. Angelita Villafuerte, maraming salamat. Marvin Narcinal, thank you so much all the way from Dubai. Ang ating avid listener, maraming salamat din sa iyo, Princesita Meralies. Advance Happy New Year. Ayun. yung iyong comment ay nakita ko ngayon na. December 19 tayo nag-record nito, pero alam niyo na kasi Christmas season at meron tayong mga ginagawang pa konti-konti na mga renovations dito sa ating studio. Kaya ayan, advance ang ating mga recording. Hi din kay Gloria Havillonar. Maraming thank you sa mga nanonood ngayon o nakikinig ngayon na hindi pa nababasa yung kanilang pa-shoutout na ang tagal-tagal na raw. Pasensya na po dahil medyo advance ang ating recording. Ano na lang po kayo, comment na lang po kayo ng comment dyan dahil sa susunod baka inyo na pong mga comment ang ating pagbibigyan ng pansin dito sa ating channel. Eden May, maraming salamat all the way from Antique. Thank you so much sa iyo. Judy Lipio, maraming salamat sa iyong pagmamahal, Judy. Liza Teves, thank you so much. Hi din kay Jen Mendoza. LJ Nanit, Genita Vigorte, maraming salamat. And sa lahat po ng nakikinig sa atin, wag na nating patagalin dahil alam kong busy kayo sa pagsusulat at paggawa ng inyong mga New Year's resolution ngayon. Kaya eto na. Atin ang simulan ang ating tampok na kwento for today's audio dito lamang sa Dear Mama Mia. Hindi natin mapipili ang mga bagay na magiging pagsubok sa ating buhay. Pero mapipili natin kung papaano natin ito haharapin at kung papaano tayo magpapakatatag para maging matagumpay sa huli. Dear Mama Mia, magandang araw sa iyo, Mama Mia, at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa dito sa YouTube. Ako po si Regine, 25 years old and I am from Masbate. Ang kwento ko pong ito, Mama Mia, ay mula pa po noong kabataan ko. Sabi nila, ang ating kabataan daw ang humuhubog sa ating magiging bukas, ang humuhubog sa ating pagkatao. Ang ating mga karanasan daw mula sa ating pagkabata, ang siyang gumagawa sa kung ano at sino tayo sa kasalukuyan. Kaya po, sisimulan ko ang kwento nung bata pa lamang ako. Mga karanasan na hanggang sa edad kong ito ay daladala ko pa rin dito sa puso ko. Gustuhin ko mang kalimutan pero siguro forever na po talaga itong parte ng pagkatao ko. Mama Mia, isa po kami sa mga pinakamahihirap na pamilya sa aming bayan noon. Pangatlo ako sa aming 9 na magkakapatid. Panganay ako sa babae, 6 na lalaki at 3 kaming babae. Mama Mia, masasabi ko na tunay nga talaga siguro ang sinasabi nila na kung sino pang hikahos sa pamumuhay ay siyang pangbinibigyan ng napakaraming anak. Kaya bata pa lamang ako ay mulat na ako sa katotohanan ng aming buhay. Mulat na ako na hindi kami pinagpala. Sabi nila, ang mga bata raw ay napakaswerte dahil walang pinoproblema, walang iniisip. Pero ako, ewan ko. Bakit kapag inaalala ko ang kabataan ko, problema po ang naiisip ko? Naiisip ko po ang mga nararamdaman ko dati dahil na rin sa kalagayan ng aming buhay. Ang papa ko ay isang magsasaka at ang mama ko naman ay tumutulong-tulong din sa aking papa sa sakahan.
Hindi po namin pag-aari ang lupang sinasaka ng aking mga magulang. Kaya hindi po talaga kami mayaman. Alam niyo naman dito sa Pilipinas kung sino pa yung nagbubungkal ng lupa, kung sino pa yung nagsasaka, sila pa ang nahihirapan lalo't hindi naman nila sarili ang mga lupang sinasaka nila. Simula po pagkabata, wala akong naaalalang magandang karanasan hanggang sa aking paglaki. Hindi katulad ng mga nakakausap kong mga kaibigan na ang dami-dami nilang naisishare na mga magagandang alaala nung kabataan nila. Kung paano ang childhood nila, kung paano ang laro nila dati, kung paano ang masaya nilang pamilya dati. Sa akin po, Mama Mia, maniwala po kayo't sa hindi. Wala po akong nakakapangganong klaseng memorya sa puso ko. Sa aking mga magulang, Mama Mia, ang lagi ko pong naaalala ay ang palaging paglalasing ng papa ko. At kapag nalalasing po ang mga magulang ko, lalong-lalo na ang papa ko, ay nasasapian po ng kung anong espiritu ng demonyo. Dati nga, Mama Mia, iniisip ko, demonyo ata ang laman ng bote ng alak. Kasi lagi pong parang kung ano-ano na lang ang naiisip gawin ng mga magulang ko kapag nalalasing na sila sa alak. Tandang-tanda ko pa noon, ako ay 6 na taong gulang. Oo, alam kong marami ang kukwestiyon kung bakit naaalala ko ang edad na yon. Pero siguro, Mama Mia, kapag marami kang hindi magandang bagay na karanasan, ay hinding-hindi mo talaga yon malilimutan. Nasa bahay ako ng lola ko nung mga panahon na yon. Pumunta doon ang mama ko na lasing at nagsisisigaw. Yes, pati po mama ko ay umiinom. Pati po mama ko ay naglalasing. Inaaway niya si lola ko sa hindi ko alam at hindi ko matatanda ang dahilan. Nagkasagutan na sila noon, Mama Mia. At sa sobrang galit po ng mama ko, ay binuhusan niya ng 1 galong gasolina ang palibot ng bahay ng lola ko para sana sindihan niya at tuluyan niya itong tupukin ng apoy. Gusto niyang sunugin ang bahay ng lola ko sa sobrang galit na kanyang nararamdaman. Mama Mia, subalit hindi niya nagawa yon. Kasi magkasama kami ng lola ko sa loob ng bahay. Kung kaya't ang ginawa niya ay kinuha niya ang itak at itinaga sa harap ng pinto ng lola ko. Bigla-bigla umalingaw-ngaw sa loob ng bahay noon ang pag-iyak ng lola. Sapagkat, Mama Mia, yung kanya palang paa ay nasa harapan ng pinto at nakausli iyon. Mama Mia, natamaan po yun sa pagtaga ng mama ko dun sa pintuan gamit ang itak ng lola ko. Napasigaw siya ng sobrang sakit. Malakas na malakas ang pagkakaitak noon ng mama ko. Kaya ayon, tuluyan ngang naputol ang 1 paa ng lola ko. Iyak ako ng iyak noon, Mama Mia, nung nakita ko ang dugo sa daliri ng paa ng aking lola. Opo, daliri lang po ng paa ang nataga ng mama ko. Walang humpay ako sa pag-iyak noon at ang lola ko naman ay sobra-sobra siguro ang sakit na nararamdaman kaya humihiyaw din ito sa iyak. Nang hanapin ko ang daliring naputol ay huli na sapagkat, Mama Mia, nilunok na ito ng alagang bibi ng lola ko na nasa silong lamang ng kaniyang bahay. Umalis si Mama at hindi man lang niya tinulungan si lola na gamutin ang naputol nitong daliri sa paa. Naisip ko noon, Mama Mia, may sa demonyo nga siguro ang alak na iniinom ng mama ko at ng mga magulang ko. Kasi sarili niyang ina, tinaga niya. Sarili niyang ina, nasaktan niya ng dahil sa alak na yon. Hindi lang yun ang naaalala ko dahil sa alak na yon, Mama Mia.
May paminsan-minsan pa na nasasaktan kaming magkakapatid kapag nalalasing ang aming mga magulang. Isang araw, kasama ko sa bahay ang 3 kong nakababatang mga kapatid. Wala pa kaming almusal noon. Ang 2 kuya ko noon ay nasa kanilang mga barkada at gabi na kung umuwi. Sina mama naman noon ay nasa inuman kasama ang mga kumpare nila. Wala kaming maisasaing na bigas dahil walang laman yung aming paglaglagyan ng bigas. Napakasakit isipin, Mama Mia, mga magsasaka pero walang bigas na kinakain. Wala ring ulam noon sa bahay. 7 taong gulang pa lamang ako noon at inihabilin pa sa akin ni Mama ang kapatid kong 1 taong gulang pa lang na sakitin. Iyak ng iyak ang 2 kong kapatid dahil nagugutom na. Ang baby naman na 1 taong gulang pa lang ay panay karga-karga ko at dinuduyan ko kapag napapagod na ako sa pagkarga sa kanya. Inilalapag ko siya sa duyan dahil umiiyak po ito kapag walang gumagalaw sa kanya. Gutom na noon ang mga kapatid ko at alam kong pati na rin ang sanggol kong kapatid ay gutom na rin noon. Kaya naisipan kong timplahan ng kape yung sanggol at nilagay ko sa kanyang lalagyan ng gatas at pinadede ko ito sa kanya habang hiniheli ko siya at makatulog. Gutom na rin yung 2 ko pang kapatid. Humihikbi na sila, Mama Mia. Umiiyak na. Hinahanap na nila ang mama ko dahil kumakalam na ang kanilang mga sikmura. Kaya naman iniwanan ko muna silang 3 saglit at pumunta ako doon sa may mga kawayang tanim, Mama Mia. Meron kasing mga anunas doon, marami. Nanguha ako ng mga hinog na bunga. Nung papauwi na ako ay nakita ako ng isa kong tiyuhin na si Tiyo Nonong. Tinanong niya ako kung bakit marami akong dalang anunas. Sinabi ko sa kanya na nagugutom na ang mga kapatid ko at hindi pa kami kumakain dahil hindi pa nauwi ang mga magulang namin. Kaya naman binigyan niya ako ng kanin, nagpasalamat ako at nagpaalam ng umuwi. Pagka-uwi ko ng bahay ay wala pa rin ang mama at papa ko. Mama Mia, ginamit ko yung binigay na kanin sa akin ng tito ko. Pati na rin yung mga nakuha kong anunas para pakainin ng mga kapatid ko. Hanggang sa natulog na kami. Mag-uumaga na yon nung naalimpungatan ako sa sigawan ng mga magulang ko. Pati mga pinggan, kawali at kaldero ay nagliliparan. Nag-aaway silang 2 na para bang walang ibang tao sa paligid nila. Hindi na lang ako bumangon. Natakot kasi ako noon, Mama Mia, na kapag nakita nila ako ay ako naman ang pagbuntungan nila ng kanilang galit. Kaya kahit na nahihirapan akong matulog ulit dahil nga antok na untok pa rin ako ay nakatulog din ako. Kinaumagahan, nung magising ako ay sumalubong sa akin ang mga basag na pinggan, mga baso at mga yupi-yuping kaldero. Yung kaldero kasi namin, Mama Mia, hindi yung makapal na klase. Hindi yung klase ng mga kaldero ng mga taong may mga kaya sa buhay. Yung sa amin ay mga maninipis lamang po. Yun bang madali lang makaluto ng ulam kasi madali lang ding umiinit. Kaya yun, yupi-yupi. Ang ibang mga gamit naman namin ay nakasabit na sa kung saan-saang bahagi ng bahay at umabot na rin ito sa mga puno sa aming paligid. Namomroblema ako noon. Pero niligpit ko na lang ang mga yon. Dahil alam ko, Mama Mia, na kapag nagising ang mga magulang ko at nakita nila ang kalat na yon, syempre kami na namang mga magkakapatid ang pagbubuntungan. Sinungkit ko yung mga kaldero at ibang mga gamit na nakasabit na sa mga puno. Yung mga pinggan na hindi nabasag ay kinuha ko at inayos ko ulit. Pagkagising ni Papa ay umiyak sa harap niya ang kapatid kong lalaki. Umiiyak ito at nagsasabing, "Papa, gutom na po ako. Kahapon pa po kami hindi kumakain."
Nung marinig yun ng papa ko ay nataranta siya. Sa pagkataranta ni Papa ay dali-dali siyang umakyat sa puno ng niyog at kumuha siya ng buunga nito at yun ang aming kinain nung araw na yun. Oo, Mama Mia, napakahirap ng buhay. Ano bang sustansya meron yun? Oo, masustansya yun, pero hindi naman yun sapat. Lalo na sa mga katawan naming lumalaki pa at nade-develop pa nung mga panahon na yun. Pero wala kaming magagawa eh. Kapalaran yata namin na ipanganak sa piling ng mga magulang na hindi naman masyadong pinagpala at lalong hindi rin masyadong responsable. Lumipas ang mga panahon, wala pa ring nagbabago sa sitwasyon na meron kaming magkakapatid. Mama Mia, hanggang sa may isa kaming tiyahin na medyo nakakaangat-angat sa buhay. Hindi mo naman masasabing mayaman talaga, pero sa lugar namin, sila lang yata ang nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Sila yang yata ang nakakabili ng mga gamit sa paaralan at kung ano-ano pa. Hindi naman din kasing yaman ng mga nakikita natin sa mga palabas sa TV. Isang araw, Mama Mia, ay pumunta si Tia Inday sa bahay upang kausapin ang aking mama at papa. Sabi niya may gaganapin daw handaan sa kanilang bahay. Sa araw ng handaan, pagka-uwi ko galing sa paaralan ay agad akong pumunta sa bahay ni Tia Inday para makikain sa handaan. Ang totoo niyan, Mama Mia, nung marinig ko na may handaan sa bahay nila ay medyo natuwa po ako. Kahit man lang 1 beses sa 1 taon ay makakakain kami ng maayos. Makakakain ako ng masarap at hindi na lang mga bungang kahoy o di kaya mga bunga ng niyog namin. Tanaw na tanaw ko ang aking mama na pagod sa kakahugas ng pinggan na pinagkainan ng mga bisita. Yun po pala ang sadya ng Tia Inday ko. Nagpapatulong para doon sa handaan nila. At ang aking ama naman ay siyang nagbibiyak o nagsisibak ng mga panggatong at siya ring nagluluto dun sa may kusina. Nakita ko yun at awang-awa ako sa aking mga magulang. Kasi hindi lang yan ang unang beses na nangyari yon, kundi maraming beses na ginagawang tagahugas ng pinggan si mama. At minsan naman ay taga-igib ng tubig ang papa ko sa tuwing may mga handaan sa aming mga kamag-anak. Ewan ko kung naranasan nyo yon. Kapag kayo ang mahirap na pamilya sa magkakaangkan, kapag naimbitahan kayo sa handaan ay kayo talaga ang tagapaghugas, tagapaglinis at tagapagsunod ng kalat at tagapagsilbi sa iba nyo pang kamag-anak. Naisip ko nung mga panahon na yon na darating din ang araw na hindi na mararanasan ng mga magulang ko ang mga bagay na yan. Maaga akong namulat sa kahirapan, Mama Mia. Kaya naisip ko darating din ang araw na hindi na namin mararanasan na api-apihin. Hindi naman siguro api-apihin pero parang maliitin ng ibang tao kahit pa nga mga kamag-anak namin ng mga ito. Kapag lumaki na ako, tutulong ako sa abot ng makakaya ko. Yun ang nasa isip ko noon, Mama Mia. Noong mga panahon na yon ay nauuso na rin ang generator at TV. Ngunit bibihira ang meron noon sa aming lugar. Tanging ang Tia Bebe ko lamang ang meron noon. Pati na rin ang Tia Inday ko. Tuwing gabi lamang nagpapaandar ng generator at TV. Hindi na gaanong umiinom noong mga panahon na yon sina mama at papa. Palagi na silang nasa sakahan at nag-aani na ng palay. Mama Mia, pag nakakabenta ay tsaka kami makakapanood ng TV sa aming tiyahin kasi kapag nanonood kami doon ay may bayad. May bayad naman daw kasi ang gasulinang nilalagay nila sa kanilang generator. 5 piso po ang bayad sa isang pelikula na matatapos mong mapanood. Isang gabi noon habang nanonood kami at nakatulog ang isa kong kapatid sa silong ng mahabang upuan. Nung nakita yun ng anak ng tiyahin ko, Mama Mia,
ay sinipa niya ang kapatid kong natutulog at sinumbong yun sa kanyang ina. Sa awa ko sa kapatid ko ay niyaya ko na lang silang umuwi kahit hindi pa tapos ang pelikulang pinapanood namin, kahit bayad na kami doon. May maraming beses din na nasasaraduhan kami ng pinto o bintana habang nakikinood kasi hindi kami nakakapasok dahil wala kaming pambayad. Sobrang sakit pala sa pakiramdam na maranasan mo yung ganun, Mama Mia. Kahit magkasama pa kami ng mama at papa ko sa labas at nakasilip sa bintana, ay pinagsasarhan pa rin kami ng sarili naming tiyahin. Wala naman kaming magawa. Sa kanila yun hindi amin yun. Kaya uuwi na lang kami dahil wala naman kaming pambayad. Mama Mia, napakahirap ng buhay. Hindi madali. Kung mahirap ang buhay ngayon, ay talagang napakahirap ng buhay namin noon. Dahil sa lumalaki kami sa palaging nag-aaway pa rin ang aming mga magulang at walang katahimikan ng aming kapaligiran, Mama Mia, nakuha po yon ng nakababata kong kapatid. Para pong naapektuhan siya sa araw-araw na pag-aaway ng mga magulang namin. Palagi po siyang galit, palagi po siyang nangaaway, palagi po siyang may iniisip na kung ano-ano. Isang umaga noon ay hindi niya ako sinunod at palagi niyang hinihila ang buhok ko. Siguro, Mama Mia, parang naging normal lang sa kanya ang mga ganong klase ng pag-aaway. Naging normal lang sa kanya ang ganong eksena kaya nagagaya niya. Sa galit niya ay kinuha niya lahat ng mga damit kong alam niyang iniingatan ko. Kasi nga, iilan lang din ang damit ko, Mama Mia, kaya iniingatan ko ang mga yon. Pero sa galit niya sa akin ay pinunit niya ang mga ito. Sinumbong ko siya kay mama at nakita kong hinabol siya ng itak ng nanay ko. Subalit mabilis na tumakbo ang kapatid ko at pumunta sa bahay ng lola. Nung makita ko ang eksenang yun, kahit na sinasaktan ako ng nakababata kong kapatid na babae, ay hinayaan ko na lamang siya. Wag lang maulit na habulin siya ng itak ng aming ina. Lumipas pa ang mga taon hanggang sa pumanaw na ang aking lola dahil sa komplikasyon ng naging sakit niya. Gumuho ang mundo ko noon dahil alam kong wala nang akong kakampi at wala nang aawat sa aming mama sa tuwing binubugbog niya kami, sa tuwing pinapalo niya kami lalo na kapag lasing siya. Hindi ko alam kung nabanggit ko na sa unahang parte ng liham ko na ito, Mama Mia, na kapag nakakainom ang mga magulang namin, kapag aburido ang kanilang mga ulo, kapag meron po silang mga hindi nagawa at hindi nakuha, sa amin po nila ibinubuntun yun. At isa po ako sa palaging nabubugbog ng mama ko. Mama Mia, nung mga panahon na yun, mahirap ang buhay. Mas lalo pang naging mahirap dahil dumating ang taggutom, panahon ng Kwaresma. Wala kaming makakain, tanging kamuting kahoy lamang ang aming umagahan, tanghalian at hapunan. Kaya naman naisipan kong yayain ang dalawa kong nakababatang kapatid na manguha kami ng mga shells sa dagat. May nagbabadya pang bagyo noon. Pero kapag nga kumakalam ang sikmura mo, ay wala ka nang pakialam sa kung anumang dumating na pagsubok. Dapit hapon nang mapagkasunduan na naming umuwi dahil dumidilim na rin ang paligid. Sa Masbate kasi ang sentro ng bagyo noon, Mama Mia. Tuwang-tuwa kami dahil halos mapuno namin ang malaking baldeng dala namin ng mga shells na aming nakuha. At marami pa kaming nahuli na mga maliliit na mga alimasag o crabs. Ang mga nakakuha ng mga yon ay ang mga kapatid kong lalaki. Pauwi na kami nung bumuhos ang pagkalakas-lakas na ulan at biglang dumilim ang paligid at halos wala na kaming maaninag sa daan. Pasan-pasan ko ang isang balde na puno ng shells. Hindi ko alintana ang bigat noon, Mama Mia. Nakakayanan naman ang bigat, pero ang kalam ng sikmura ay hindi. Naisip ko na ilang beses na rin naming mauulam at makakain ng mga laman noon.
Tinawag nung kapatid kong lalaki ang isa ko pang kapatid na babae para sana siya naman ang bumuhat nung balde. Subalit binilisan nito ang paglalakad at hindi man lang kami tinulungan. Sa lakas ng ulan, kulog at kidlat ay nasa kalagitnaan pa rin kami ng daan. Nung bigla akong nadulas, Mama Mia. Natapon ang laman ng balding daladala ko at nagsitakbuhan yung mga alimasag na nakuha namin. Sa kakarampot na ilaw ng kidlat ay pinilit na kinukuha ng mga kapatid kong lalaki ang nagsisitakasang mga alimasag. Subalit bigo silang makuha ang lahat. Konti lamang ang kaniyang nahuli dahil sa sobrang dilim ng paligid. At tinulungan na lamang niya akong dambutin ang mga shells at binalik yon sa balde. Umiiyak ako noon at nanghihinayang. Lamang tiyan din naman yun, Mama Mia. Pagkatapos noon ay umuwi na kami at nauna nang makarating doon sa bahay ang nakababata kong kapatid na babae na itago na lang natin sa pangalang Lynn. Ewan ko ba, Mama Mia? Meron talaga siguro sa magkakapatid na parang kahit na nakikita niya ang hirap ng buhay ninyo ay wala siyang pakialam. Yun ang naiisip ko noon sa kapatid kong si Lynn. Pero syempre pinagtatanggol pa rin siya ng puso ko bilang kapatid. Iniisip ko na ganun na lang siguro talaga kapag bata pa. Masyado pang bata ang isip. Hindi pa iniisip ang mga consequences ng kanilang ginagawa. Mama Mia, fast forward po tayo. Isang araw, galing kami noon sa sakahan. Nag-ani kami ng mga palay, tanghali na at wala na naman kaming bigas dahil wala ring nagpapahiram sa mama at papa ko. Dahil kino-question ng mga taong hinihiraman nila kung saan sila kukuha ng pambayad. Kaya naman tanging kamoting kahoy lamang again ang aming pagkain at sinamahan na lang ng niyog. Masarap din naman kahit papaano. Siguro nasasanay na rin ang aming mga dila at ang aming kumakalam na sikmura. Kumakain noon, Mama Mia, ang nakababata kong kapatid na lalaki ng kamuting kahoy na may niyog sa lilim ng mangga. Nung biglang kinuha ng kapatid kong si Lynn ang kinakain niya at binigay ito sa aso. Ewan ko ba talaga, Mama Mia, kung bakit gano'n na lang kasalbahe ang kapatid kong yon. Siguro dahil sa nakikita niya na pagtatratuhan ng aming mga magulang. Iyak ng iyak ang kapatid kong lalaki noon dahil gutom na gutom pa ito. Mula kasi kami noon sa sakahan. Nakita yun ng mama at pinagalitan si Lynn, subalit parang wala lang narinig ang kapatid ko na para bang sanay na siya. Aniya ni mama, yan na nga lang ang panlamang tiyan ng kapatid mo tapos ipapakain mo pa sa aso? Sino ba talagang mas mahal mo, yung kapatid mo o yung aso? Subalit walang naging tugon si Lynn. Bagkus ay umalis ito at nagdadabog pa. Samantalang, Mama Mia, wala namang tahan sa pag-iyak noon ng kapatid kong lalaking si Dudong dahil sa sobrang sama ng loob niya at sa kumakalam niyang sikmura. Napaisip ako noon, bakit kaya ganito si Lynn? Bakit kaya wala siyang pakialam sa aming magkakapatid? Fast forward tayo, nasa Maynila ang dalawa kong kuya. At magi-grade 7 na ako nung mga panahon na yon. Mama Mia, kami po ang first batch ng K-12 program. Hindi na ako kayang pag-aralin nila mama dahil sa sobrang hirap nga ng buhay namin. Kaya naman naisipan kong makipagsapalaran sa bayan at namasukan ako sa isang restaurant na maliit. Naging working student ako doon, Mama Mia. Hindi pa po ako legal age nung mga panahon na yon. Pero mabuti na lang at tinanggap ako. Ganun naman kasi dun sa probinsya namin. At si Lynn, Mama Mia, ay natanggap din sa pinagtatrabahuan ko. Kami yung taga-serve sa restaurant at all around naman ang trabaho sa kanilang bahay. Kumbaga, doble po yung trabaho namin. Sa bahay nila, ng amo namin at sa restaurant na pagmamay-ari nila. Walang bayad, walang sweldo. Subalit nakakapag-aral naman kami at nakakakain ng 3 beses sa isang araw, kaya siguro okay na rin yon. Tinanggap na rin namin yon. Sobrang hirap ng buhay namin.
Sako-sako ang mga labahin at hand wash lamang yun, Mama Mia. Ewan ko, bakit sa yaman nila ay ayaw nilang magpagamit ng washing machine. Umuuwi lamang kami sa bahay isang beses sa isang buwan o kung minsan pa nga ay hindi talaga kami nakakauwi dahil may kamahalan din yung pamasahe. Naiisip namin, yung perang ipampapamasahe namin ay pwede naman namin yung gawin na pambaon sa eskwela o di kaya ay para sa projects namin. At sa tuwing umuwi kami, Mama Mia, ito din ang nagiging problema namin dahil tanging mga lasing na mga magulang namin ang aming nadadatnan. Magulong-magulo ang bahay at tila ba napapabayaan na rin ang aming iba pang mga kapatid. Mama Mia, kahit sa hirap ng buhay ay nagpursige ako. Nagpatuloy ako sa pag-aaral ko hanggang sa makagraduate na nga ako ng grade 12 at ganun din si Lynn. Hindi na kami pinalad pang makapag-aral ng kolehiyo dahil hindi nakakayanin ng amo naming nagpapaaral sa amin. Hindi rin kasi masyadong kalakihan yung kanilang negosyo, Mama Mia. Sakto-sakto lang. Hindi nila kaya yung tuition sa college. Kaya hindi na kami nakapag-aral pa. Umalis na rin kami doon ni Lynn at umuwi na kami ng bahay namin. Pagka-uwi ko, Mama Mia, ay may pinakilala sa akin ng aking mama na isang lalaking payat na payat nung mga panahon na yon. Ang sabi ng mama ko ay manliligaw raw yun sa akin. Isang buwan akong namamalagi noon sa bahay namin, Mama Mia. Doon ito nagkubli sa bahay namin dahil number 1 siya sa watchlist nung mga panahon na yon ng war on drugs. Oo, Mama Mia. Ewan ko ba? Ewan ko, nasa watchlist pa lang taong to, bakit pinapasok pa ng mama ko sa bahay namin? Drug addict and drug pusher po siya nung mga panahon na yon. Kasama din ni mama yon sa inuman, Mama Mia, at kaibigan nila. Hindi ko alam kung ano pang pinagsasamahan nila ng mama ko. Pero ang sabi nga ng mama ko ay manliligaw nga yun sa akin dahil may gusto daw siya sa akin. 17 ako at that time at 27 naman ang lalaking itago na lang natin sa pangalang Winner. Tinigilan niya ang paggamit ng bawal na gamot nung naging kami na. Oo, Mama Mia. Sinagot ko siya. Sinagot ko siya hindi dahil mahal ko siya. Sinagot ko siya dahil kinausap niya ako ng masinsinan at pinangakuan niya akong pag-aaralin niya ako sa kolehiyo. Matayog po ang pangarap ko. Gustong-gusto kong makapag-aral ng college, Mama Mia. Gustong-gusto ko na makapagtapos ng pag-aaral para magkaroon man lang ng katiting na tsansa na mabago ang takbo ng buhay namin. Kaya nga nung sinabi niyang pag-aaralin niya ako ng kolehiyo ay tuwang-tuwa ako. Nung mga panahon na yon, yun talagang pinaka-ultimate kong gusto, ang makapagtapos ng aking pag-aaral. NBSB ako o no boyfriend since birth at walang kaalam-alam sa pagbo-boyfriend. Nangako siya kina mama na pag-aaralin niya ako. Halos lahat binibigay niya sa aking mga magulang. Masasarap na ulam at 1 to sawang alak. Kaya naman siguro gustong-gusto siya ng mga ito. Nagustuhan siya ng mga magulang ko, Mama Mia. At kinausap nga ako ng nanay ko tungkol sa kanyang panliligaw sa akin. Sabi ng mama ko, magiging maganda raw ang kinabukasan ko kapag pumayag akong maging boyfriend ko si Winner. Kasi tutuparin raw nito ang pangako nitong pag-aaralin ako. Pumayag naman ako dahil sa kadahilan ng makakapag-aral na rin ako sa wakas ng kolehiyo. Siya yung naging una kong boyfriend, Mama Mia. Sa totoo lang ay wala naman talaga akong ni katiting na pagkagusto sa kanya. Pero pumatol ako dahil sa kagustuhan kong makapagtapos ng kolehiyo. Masisisi niyo ba ako, Mama Mia? Masisisi niyo ba ako na yun lang ang naiisip kong paraan noon para makapagtapos ako ng aking pag-aaral? Isang araw noon, pinapunta ako ng mama sa bahay nila, Winner, at pinapabili ng gamot dahil may sakit daw si Winner.
at ako ang inatasang bumili ng gamot at maghatid nito sa kanila. Legal kami both sides, Mama Mia, dahil nag-usap ang aking mga magulang at ang mga magulang niya tungkol sa relasyon naming dalawa. Yes, si Winner nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay nasa hustong edad na. Sobra-sobra pa nga sa edad ko eh. Pero alam pa rin ng mga magulang niya ang tungkol sa amin. Ang totoo niyan, tutol ang mga magulang niya dahil isang ang single dad si Winner at ako naman ay isang dalaga. Baka raw sisirain lang ang buhay ko ng kanilang anak. Oo, Mama Mia. Buti pa ang mga magulang ni Winner ay nag-aalala pa tungkol sa akin. Buti pa ang kaniyang mga magulang ay naisip pang baka sirain lang ni Winner ang magiging kinabukasan ko. Pero yung mga magulang ko ay hindi naisip yun. Ang importante lang sa mga magulang ko dati ay ang wantusawang masasarap na pagkain at syempre ang bumabahang alak na pinoprovide sa kanila ni Winner. Mama Mia, sa paghatid ko ng gamot kina Winner sa araw na yon, doon pala may magaganap sa aming dalawa. Isang bagay na kailanman ay hindi ko inisip na aking mararanasan. Isang bagay ay kailanman wala pa sa isip ko dahil ang nasa puso't isip ko nga noon ay makapagtapos ng aking pag-aaral. Siya nga po pala, Mama Mia. Hindi ko po sinunod ang mga magulang ni Winner nung sinabi nilang wag si Winner ang piliin ko dahil may responsibilidad na ito. Hindi ko pinakinggan ang mga magulang niya nung sinabi nilang baka sisirain lang ni Winner ang kinabukasan ko. Ang inisip ko kasi noon ay ang pag-aaral ko. Ang inisip ko kasi noon ay ang maibibigay ni Winner sa akin. Kasi nga nakakaya nga niyang pakainin kami ng buong mag-anak ko ng masasarap na pagkain. Nabibigyan nga niya ng wantusawang alak ang mga magulang ko. Kaya hindi rin malabo na tutuparin niya ang pangako niya sa akin na pag-aaralin niya ako ng kolehiyo. Kaya hindi ko sinunod ang kaniyang mga magulang. Hindi ko sila pinakinggan. Pero nung araw na yon, nung makapasok na ako sa kanyang kwarto, hindi ko alam, nakatayo pala siya, Mama Mia. Akala ko may sakit siya. Akala ko noon ay mahina ang katawan niya. Wala nga rin pala noon, Mama Mia, ang kaniyang mga magulang. Nasa trabaho ang mga ito. Kaya tanging kaming dalawa lamang ang nasa loob ng bahay. Naisip kong nasa kwarto siya, nagpapahinga dahil nga may sakit kaya pinasok ko siya kasi kailangan ko siyang alagaan. Pero pagpasok ko pa lang ng kwarto niya ay agad niya akong hinablot at agad niya akong sinugaban ng halik. Pumalag ako, itinulak ko siya, Mama Mia. Doon ko napagtanto nung matitigan ko ang mukha at itsura niya. Wala pala talaga siyang sakit. Nagkukunwari lang siya. Mama Mia, ayokong may mangyari sa amin noon. Tinulak ko siya palayo pero mas malakas siya. Tinulak ko pa siya at nakiusap ako sa kanya na huwag niyang gawin sa akin ang bagay na yon dahil hindi pa ako handa. Pero para siyang walang naririnig. Para siyang isang hayop na hayok nung mga panahon na yon. Pakiramdam ko ay nanlilisik ang kanyang mga mata at anumang oras ay may gagawin siya sa aking masama. Pero kahit pa, pinilit ko pa rin makawala sa mga yakap at halik niya. Pinilit ko pa rin pero walang laban ang lakas na meron ako kaysa sa lakas ni Winner. Malakas siya. Malaki siyang bulas. 27 na siya, samantalang ako ay bata pa at babae pa. Kaya kulang talaga ako sa lakas. Nagtagumpay si Winner sa kaniyang masamang balak, Mama Mia. Nagtagumpay siya na angkinin ako. Matapos nga niyang mapagtagumpayan na angkinin ng pagkababae ko ay bigla siyang umiyak at humingi ng tawad. Dahil ang sabi niya hindi niya raw akalain na siya pala ang makakauna sa akin.
Ang akala niya, Mama Mia, ay hindi na ako virgin. Ang akala niya dahil pumunta nga ako ng bayan at doon ako nagtrabaho, akala niya ay hindi na buo ang pagkababae ko. Iyak ako ng iyak noon. Hindi lang dahil sa dinaramdam kong hapdi at sakit sa pagitan ng mga hita ko, kundi dahil sa sama ng loob. Dahil hindi niya ako pinakinggan sa pakiusap ko. Hindi niya ako pinakinggan, Mama Mia. Na wala sanang mangyayari sa amin, na hindi ako handa. Iyak ako ng iyak noon at ramdam na ramdam ko ang sobrang sakit sa pagitan ng mga hita ko at sa puso ko. Kinahapunan ay umuwi akong kasama siya. At nung nakauwi nga ako, Mama Mia, ewan ko, meron talaga sigurong radar ang mga magulang. Kasi parang naramdaman ng papa ko na may mali. Nung tinanong niya ako, ay hindi ako makasagot ng diretsyo. Siguro, Mama Mia, dahil paika-ika rin akong naglalakad nung mga panahon na yon kasi nga mahapdi pa talaga ang mga hita ko. Masakit at nangangalay din ang mga yon. Ano nangyari sa'yo, Regine? Tanong ng papa ko. Hindi ako makadiretso ng tingin sa kanya. Regine, sagutin mo ako. Bingi ka ba? O pipi ka? Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ka maglakad? Mama Mia, napansin din ng papa ko ang namamaga kong mga mata dahil nga sa kakaiyak ko sa sobrang sakit na naranasan ko. Kaya pinatalikod ako ng papa ko. Nang pagkatalikod ko ay bigla niyang sinuntok ang boyfriend ko. Agad namang humingi ng tawad si Winner, Mama Mia, sa mga magulang ko lalo na sa papa ko. At nangako siyang paninindigan niya ako. Nangako siya, Mama Mia, na hindi niya ako pababayaan. Nangako siya na hindi niya ako iiwan matapos ang nangyari sa aming dalawa. Ako naman nung mga panahon na yon ay iyak lang ako ng iyak. Ewan ko, hindi ko alam kung ano dapat ang gagawin ko. Pumasok na lang ako sa bahay namin habang nag-uusap pa ang papa ko at si Winner. Pumasok ako at nahiga at hindi ko na malaya na nakatulog pala ako. Siguro sa sobrang kapaguran na nararamdaman ko at sa sobrang sakit ng buo kong katawan, kaya tuluyan nga akong hinila ng antok noon, Mama Mia. Iyak pa rin ako ng iyak. Inisip ko kawawa naman ako. Inisip ko paano kung may maganap, paano kung may maging bunga yon. Pero Mama Mia, hindi naman po nagsinungaling si Winner. Doon nga nagsimula na mas lumalim ang lahat sa pagitan naming dalawa. Tinupad naman ni Winner ang kaniyang pangako sa akin nung nililigawan pa lang niya ako, na pag-aaralin niya ako ng kolehiyo. Akala ko tuloy-tuloy na, Mama Mia. Akala ko magiging maayos na. Kasi maayos naman siyang kasama. Subalit matapos lamang ang isang taon o unang taon ko sa kolehiyo, ay nagbago ang lahat. Nagbago ang plano. Nagbago ang kaniyang mga nasa isip. Pinahinto niya ako sa pag-aaral ko, Mama Mia. Wala naman akong magawa kasi syempre siya ang nagpapaaral sa akin. Wala naman akong magawa dahil hindi ko naman pera yon. Kaya napatigil din ako. Noong mga panahon na yon, Mama Mia, syempre siguro dapat panahon na para hiwalayan ko si Winner, di ba? Kasi hindi na niya tinutupad yung pangako niya sa akin nung nililigawan niya ako. Pero hindi ko ginawa. Hindi ko magawa. Dahil napamahal na rin sa akin si Winner sa pagdaan ng panahon. Naalagaan din niya kasi ako, Mama Mia. Tapos may nangyayari din sa amin ng paulit-ulit. Sino ba namang babaeng hindi mahuhulog kapag paulit-ulit kang ginagalaw sa kama, hindi ba? Kaya tuluyan na ring napamahal sa akin si Winner sa pagdaan ng panahon ng aming relasyon. At 3 taon, Mama Mia, matapos nga
taon ang lumipas sa aming relasyon, tsaka kami biniyayaan ng napakagandang anak. Isang batang babae na pinangalanan kong Novem. Mabait naman si Winner, Mama Mia. Mabait naman siyang asawa. Hindi kami kinasal sa kadahilanang ayoko pa. Sa kadahilanang hindi ko pa gustong matali ng pahabang buhay. Nung nagkaanak ako, Mama Mia, hindi ko alam, pero dito rin pala mag-uumpisa ang kalbaryo ng buhay ko. Mama Mia, nararamdaman ko ang pagbabago ni Winner sa akin. Nararamdaman ko na para bang nanlalamig na siya. Nararamdaman ko na hindi na niya sinasabi sa akin ang lahat ng nangyayari sa araw niya. Hindi katulad dati na sweet pa siya sa akin. Naisip ko noon, Mama Mia, may nagbago ba sa katawan ko? May nagbago ba sa itsura ko dahil sa panganganak ko? Ang ginawa ko ay nagpaganda ko dahil inisip kong baka napapangitan na sa akin ang asawa ko. Asawa po ang tawag ko kay Winner kahit hindi po kami kasal nung mga panahon na yon. Inisip kong magpaganda, inayos ko ang sarili ko. Inisip kong wag magpadala sa sobrang kahihiyan o sa sobrang pagka-insecure sa sarili. Pero Mama Mia, hindi pa rin bumalik ang dating pagtingin, pag-aalaga at init na pinapadama sa akin ni Winner. Hindi na siya tulad ng dati. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, nahuli ko sa kaniyang cellphone mismo na meron siyang kachat. Nahuli ko na may kalandian siya, Mama Mia. Lagi silang nagsisend ng mga sweet at mga bastos na mga messages. Kung minsan nga, pati nga mga itsura ng kanilang mga ari at kung minsan, pati na rin ang kanilang pagsasarili ay sinisend nila sa isa't isa. Galit na galit ako nung nalaman ko yon. Sobrang galit ko na halos lumagpas na sa bubong ng bahay namin ang init ng ulo ko. Kaya agad kong kinumpronta si Winner. Pero nagalit siya sa akin. Sabi niya bakit ko raw pinakikialaman ng cellphone niya, pribadong bagay niya raw yon. Hindi naman daw siya nagkulang para sa akin at sa anak namin. Maging kontento na raw ako doon. Tinanong ko siya kung nang bababae siya. Sabi niya, online lang naman daw yun, Mama Mia. Hindi naman daw yun totoo. Hindi naman daw sila nagkita nung babae. Kaya practically wala raw cheating na nangyari. Wala raw pisikalan. Kumbaga, kalokohan lang. Kumbaga, aliwan lang sa online para naman hindi raw nakakabagot ang buhay niya dahil nakakabagot na raw akong kasama. Kahit galit na galit ako noon, pinagtanggol ko siya sa utak ko. Sinabi ko, Mama Mia, na siguro tama nga naman siya. Siguro wala namang masama dahil wala namang nangyayaring pisikal sa kanila. Ganun nga siguro talaga kapag mahal mo ang isang tao, pinagtatanggol mo sa isip mo. Kahit alam mong mali, pinagtatanggol mo pa rin siya. Kahit alam mong hindi tama, kahit alam mong nasasaktan ka na, pinagtatanggol mo pa rin siya. Kaya yun, pinatawad ko si Winner. Inisip kong wala lang yun. Inisip kong tama naman siya. Pwede namang aliwan niya yun at least hanggang online lang. Pero hindi yun naging totoo, Mama Mia. Hindi naging totoo na hanggang online lang. Dahil may nabasa na ako mga text messages tungkol sa kung saan sila magkikita. Hanggang sa, Mama Mia, nakakita na nga ako ng resibo ng isang sa pantalon niya. Galit na galit ko siyang kinumpronta. Pero syempre, deny pa rin siya ng deny. Hindi raw sa kanya yun, Mama Mia. Pinatago lang daw yon ng kaniyang kaibigan para raw hindi mahuli ng misis nito na nambababae ito. At bakit ikaw ang nagtatago ng mga ganyan, ha? Bakit? Sa'yo ba okay lang sa akin na nambababae ka, ha? Galit na galit ako nun sa kaniya. Pero todo deny pa rin ang Winner niyo na para bang napaka-inosente pa rin niya sa mga pangyayari. Para bang wala pa rin siyang kaalam-alam. Hanggang sa naging sunod-sunod ang panloloko niya sa akin. Babae dito, babae doon.
Hindi lang isang beses, hindi lang isang babae, kundi marami siyang nakakalandian. Ang dati niyang sinasabi, Mama Mia, nung nahuli ko na siya, ay hindi naman daw totoo. Kaibigan niya lang daw ang mga yon. Kesyo babae ng kaibigan niya, kesyo nakikipagkilala lang daw, kesyo katuwaan lang daw at wala naman daw mga malalalim na feelings. Huling-huli na sa akto, pero nagde-deny pa rin. Lagi niyang isinasabuhay ang kasabihan, Mama Mia, na ang ika-11 utos, kahit huling-huli na wag kang aamin. Yun ang ginagawa ni Winner noon. Pinagtiisan ko yun, Mama Mia, kasi nga mahal ko siya. Tiniis ko. Sinabi ko sa sarili ko, hindi ko makakayanang mabuhay nang wala si Winner. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan ko si Winner. Kailangan namin siya ng anak ko. Pero Mama Mia, darating ka rin pala sa punto na matatauhan ka. 3 years old na noon ang anak ko. Nung naisip ko, Mama Mia, na hindi ko na kaya ang ganong sitwasyon. Hindi ko na kaya ang paulit-ulit na panluloko sa akin ni Winner. Hindi ko na kayang paulit-ulit siyang intindihin. Kahit pa mahal ko siya, ay hindi ko na nakakayanan ang miserable kong buhay kasama siya. Kaya ayon, nagdesisyon na akong makipaghiwalay sa kanya. Ayaw niya noon na pumayag. Siyempre, Mama Mia, paano daw ang anak naming dalawa? Siyempre, paano daw ang aming pamilya? Pero sabi ko sa kanya, pagod na ako. Sabi ko sa kanya, ubus na ako sa ginagawa niyang panluloko sa akin. Hindi ko na kaya pa. Hindi ko na kinakaya pa ang ginagawa niyang kalokohan. Ayaw niyang pumayag pero nanindigan ako. Kahit mahal ko pa siya nung mga panahon na yon, ay pinanindigan ko ang aking desisyon. Hindi rin naman magbabago si Winner eh. Ilang beses ko na siyang binigyan ng pagkakataon. Nasayang ang buhay ko sa kanya. Nasayang ang mga taon na magkasama kaming dalawa. Wala siyang nagawa dahil talagang pinal na ang desisyon kong makipaghiwalay. Lumuwas ako ng Maynila kasama ang anak ko. Hindi rin naging madali ang buhay namin ng anak ko sa Maynila, Mama Mia. 3 years old pa lang noon ang anak ko. At syempre, wala rin akong kaalam-alam masyado sa buhay. Hindi rin ako magaling dumiskarte sa buhay kasi nga si Winner ang nagpo-provide sa amin noon. Sobrang hirap na tila ba pakiramdam ko, lahat na lang ng tao ay hindi ako kayang pahalagahan at mahalin. Lahat na lang, Mama Mia, ng nakakasalamuha ko, ng nakikilala ko ay pinaparusahan kami ng anak ko. Nagtrabaho ako noon sa Maynila. Siyempre, kasama ko noon ang anak ko, Mama Mia. Kasi nga bata pa siya. Wala rin namang magbabantay sa kanya. Kung kukuha pa ako ng tagabantay ay wala na rin naman akong magiging pera kahit magtrabaho pa ako. Kasi kailangan kong bantayan o kailangan kong bayaran yung nagbabantay sa anak ko. Kaya hindi na ako kumuha ng tagabantay niya. Ako na lamang ang nagbabantay sa kanya at sinasama ko siya kung saan man ako nagtatrabaho. At doon ko nakilala ang girlfriend ko sa ngayon, Mama Mia. And yes, tama po. Hindi po kayo nabibingi. Tama po kayo ng dinig. Girlfriend. Nagka-girlfriend po ako sa Maynila. 34 years old na siya at ako naman ay 25. Mama Mia, nung magkakilala kami, ay pinaramdam niya sa akin na mahalaga ako. Kinaibigan niya ako. Pinaramdam niya sa akin na hindi ako kargo. Na hindi ako burden para sa kanya. Tinulungan niya ako, Mama Mia. Siya lang ang natatanging taong hindi ako hinusgahan. Siya lang ang natatanging taong hindi ako iniwanan sa ere. Mama Mia, wala siyang anak. Wala siyang pamilya.
Tinulungan niya akong makapag-comply ng mga requirements ko nung napagpasyahan kong lumuwas sa ibang bansa at magtrabaho. Mama Mia, naging kaibigan ko muna siya. Naging matalik kaming kaibigan hanggang sa naramdaman ko na nahuhulog na rin ang loob ko sa kanya. Alam ko naman, Mama Mia, alam ko naman kung ano siya. Tanggap ko yun bilang kaibigan niya. Pero habang tumatagal ay lalong lumalalim ang pagtitinginan namin sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang puntong nagkaaminan kami na mahal niya ako. At nung mga panahon na yon, kahit i-deny ko pa sa sarili ko, ay hindi ko na madedenay pa ang katotohanang mahal ko siya. Kaya pumayag akong sumubok kami sa isang relasyon. Pumayag ako, Mama Mia, na maging kami. Pumayag ako. Kahit pa nga alam kong huhusgahan ako ng ibang tao. Inisip ko nga noon, kakayanin ko kaya ang panghuhusga ng iba? Well, mula pa naman noon ay hinuhusgahan na nila ako. Ano pang pagkakaiba kung huhusgahan nila ako ngayon? Kaya hinayaan ko na lang sila. Hinayaan ko na lang sila sa kanilang iisipin at tinanggap ko nga ang pag-ibig na inaalok ng girlfriend ko sa akin. Isa lang po ang naging ex kong lalaki, Mama Mia, at never na po akong sumubok muli sa ibang lalaki. Nung makilala ko si Nash, dun ko napagtanto kung ano talaga ang gusto ko. Dun ko napagtanto kung ano talaga ang pagkatao ko. Yes, Mama Mia. Napagtanto kong sa babae ako komportable. Napagtanto kong sa babae ako masaya. Sa ngayon ay nandito ako sa Saudi Arabia, Mama Mia. Dito ako nagtatrabaho. At ang anak ko naman ay 5 taong gulang na ngayon at nasa pangangalaga ng kanyang tiyahin sa father side. Sa kapatid ng dati kong kinakasamang si Winner. Sina Mama naman at ang mga kapatid ko ay ganun pa rin ang buhay. Puro paglalasing pa rin ang ginagawa ni Mama at Papa kapag hindi sila busy sa sakahan. Pagkatapos na malasing, nagwawala. Si Mama tatalon sa balon at iniigiba ng tubig at iaahon naman ng makakakita sa kanya. Ewan ko. Parte na nga ata ng buhay ng mga magulang ko yung alak na hindi na nila kinakayang mabuhay nang wala ang mga yon. Sa ngayon ay nakakapagpadala na ako ng pera sa aking anak, pati na rin sa mga magulang ko sa Pinas. Yes, kahit na gano'n ang mga magulang ko. Yes, kahit na gano'n ang pagpapalaki nila sa akin ay hindi rin naman ako nagtanim ng galit sa kanila. At tinutulungan ko pa rin naman sila dahil alam ko at ramdam ko ang hirap ng buhay doon. Mama Mia, dito ko na muna tatapusin ang mapait kong karanasan sa aming buhay. Ikukwento ko na lang sa susunod po ang love story namin ng girlfriend ko. Siya nga po pala, Mama Mia, kaka-1 taon lang namin nung nakaraang buwan. Sa muli ay maraming salamat sa pagbasa nitong aking kwento. At maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng inspirasyon para sa katulad kong mga OFWs na magpatuloy sa buhay kahit na nandito kami sa ibang bansa at nakikipagsapalaran. Salamat po sa channel ninyo at sa mga katulad ninyong channel, Mama Mia, dahil naiibsan po kahit konti yung nararamdaman naming homesickness sa Pilipinas. Hanggang dito na lamang, and God bless po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Regine. Regine! Woo! Charot lang. Nako naman! Grabe naman ang mga pinagdaanan ni Regine, ano? Mahirap talaga ang buhay. Wala naman sigurong nadadalian masyado sa buhay dahil kanya-kanya naman tayo ng mga pagsubok. Pero minsan, mas pinapahirap pa natin ang buhay. Tulad ng ginagawa ng mga magulang ni Regine, hindi ba? Mahirap na nga ang buhay nila,
kinukulang na nga sa pera, sa pangkain dahil marami din ang mga anak, dumagdag pa ang mga bisyong hindi maiwan-iwan. To the point na kahit alam nilang may hindi magandang background itong isang tao, basta nabibigyan sila ng alak, nabibigyan ng pagkain, nabibigyan ng mga kapritsyo, ay ayos lang. Ayos lang na maging karelasyon ng anak nila. Talagang medyo na ano ako doon na pumayag yung mga magulang mo, Regine, na maging karelasyon mo yung si Winner. Pero by the way, tapos na yon, 'di ba? Tapos ng kabanatang yon. Dasal ko, Regine, at syempre dasal na rin ng iba nating mga tagapakinig ngayon ang patuloy na pagganda at pag-unlad ng iyong buhay. Syempre, dasal ko rin na huwag sanang malayo ang loob ng anak mo sa'yo. Sana magpatuloy pa rin ang maganda ninyong samahan bilang mag-ina. At sana tuluyan ka na rin maging masaya because you've been through a lot since childhood. Napakarami na ng pinagdaanan mong hirap. Kaya deserve mo naman ngayon na maging masaya at deserve mo naman ngayon na pagpalain ng tadhana. Charot lang. Maraming salamat, Regine, sa iyong tiwala sa pag-share mo ng iyong kwento dito sa ating programa. Medyo matagal-tagal na pala itong na-send ni Regine, isang buwan nang nakakaraan. So, nung nakaraang buwan sila nag-celebrate ng 1 year, October pala ang anniversary nila ng girlfriend niya. Charot lang. Anyways, thank you din sa inyong mga nakikinig ngayon. Kahit na weekend, kahit alam kong busy kayo dahil sa pagbabago ng taon. Oo, 'di ba? Pero nandyan pa rin kayo at nakasuporta. Maraming salamat sa inyong lahat. Naku, nawa po ay mag-like at mag-share na rin kayo nitong kwento ni Regine. At isa pa po, huwag niyong kakalimutan. Ito, pinaka-importante din, 'di ba? Syempre, mag-subscribe sa ating channel, mag-click ng notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing may bago tayong video na inilalabas dito sa channel natin. Video or audio. Video naman to may mga pictures lang. Pictures lang yung nakikita ninyo. Mag-pictorial kaya ako ulit, Charot. At kung nakaabot ka dito sa parting ito ng kwento natin, comment ka naman dyan ng heart emoji. May mga ganun na tayo para meron tayong mga top priority dahil inuubos o tinatapos talaga yung kwento hanggang sa dulo. Maraming salamat sa inyong suporta. Kung may sarili kayong storya ng buhay, sarili ninyong karanasan na nais niyong ibahagi dito sa ating programa, magsulat lamang po kayo at naway i-email nyo yan sa atin. Tignan nyo sa baba ang ating email address. That's mamamiacdo0317@gmail.com. At syempre, wag nyo rin kakalimutan. Eto, mag-like at mag-subscribe o mag-follow sa ating social media accounts. Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro on TikTok, Threads, Instagram, and Facebook. Thank you so much sa inyong walang sawang pagsuporta. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia hanggang sa susunod nating kwento. Happy New Year po sa inyong lahat.